Nilabas ni Consel Igme etong ano na ito, etong CCTV footage ng nangyari sa kanya. Alam nyo, nakakangilo, nakakagalit, nakakadismaya, nakakabahala. Pero at the same time, nakakahanga. Nakakahanga, nakakagulat, nakakapagtaka, at nakakatawa din. Hindi yung nakakatawa na comedy, hindi po Nakakatawa na point blank, ganun ang nangyari. Point blank eh. Putya, yung iba nga, diba? Naalala niyo yung yung mayor ba yun sa Batangas yata yun? Oo, mayor sa Batangas, panahon ni Digong, merong nagpa-flag ceremony. Naalala niyo yun? Ang layo nun ang layo nun, ilang metro layo nun. Sa pool, yung mayor. Pero eto, mukhang mukhang paltek lang yung dala, paltek. Kasi ako kahit papaano, nung dating ako mga bata-bata pa po, meron ako mga tropa na ayun, si Halili, Mayor Halili. Meron po ako mga tropa na yung may alam sa ganyan. Ako'y hindi kasi ko lumaking hindi ako lumaking marahas, hindi ako lumaki sa puro mga gentle person yung pamilya namin eh. Tapos nakakakita ako niyan pero tinatago nila sa amin. Ayaw na ayaw nilang nakikita namin yung ganyan. Tinatago. Kuwari, dumating ako. Gagawin nila, tatago nila. Doon kayo, alis kayo. Tatago nila. Ayaw nila na nakikita namin yung mga ganyang bagay. Kaya ako po kumbaga, pag makakita ako ng ganyan, yung sa personal, medyo may takot na medyo parang sanay. Kasi nga, dun sa mga naging tropa ko, merong mga ganyan. Tapos, sa mga kamag-anak ko, meron din ganyan. Meron akong tito dati, uso pa nga, yung mga dehangin. Alam niyo yung dehangin? Ginagamit sa mga ibon. Tapos, meron ding yung mahaba, mga ganon. Merong baby. Nakakakita ako niya, kaya sanay ako eh. Pero yung dito sa nangyari, ano muna natin, ano muna natin, oh. Hindi ko nalalagyan ng volume. Watch lang natin. Ay, Ate Amibel, salamat po. Ang pinagtataka ko dito, bakit ganun? Ayan, oh. Ayan, dyan, ganyan. Ayan, oh. Kilala ni kilala ni Consi. Customer talaga na ilang beses na daw yan bumalik-balik eh. May binigay pa yung waiter, parang may order pa. So, ibig sabihin may customer pa. Tapos yan na, di ba? Point blank. Nakaka gulat din dahil kita mo nakatayo pa si Consel Igme. Di ba? Nakatayo pa eh. Tapos sumakay lang sa NMAX. Nakatayo pa si Consel Igme eh. Tapos doon sa video sa labas, parang NMAX eh. Kung di ako nagkakamali parang NMAX yung motor. Yun nga yung hinala na baka first time. 'Di ba? Medyo totoo naman yun na kapag hindi mo pa buhay, hindi mo pa oras, talagang ikay makakaligtas.
Kahit ano pa yan, basta hindi mo oras. 22 caliber lang ang Paltec pang airgun. Oh, yung ano, parang newbie, di lang marunong gumamit ng, oo nga. Kuya Gary Caballero po, siklistang Malolenyo, budget meal lang nakuha nilang, oo nga, oo. Mura lang, kasi walang pera daw eh. Ayan. Salamat po Ate Ami Bell sa pakulay niyo po. Thank you po. 'Di ba? Siguro trending yung video eh. Senior ni Puginius eh. Nung sinabi nga sa akin ni Joy, nako yan si Kuya Henry, pinasa din yan. O yung inutusan, newbie ang inutusan. O yun. Crisan Gamulo, mabuti nga ganyan lang talaga. Kung hindi na puruan sana si Consi. Actually, ito nga po, from a reliable source, napuruhan nga daw po talaga si Consi. Yun po ang totoo, napuruhan. Kaya nga po nag 50-50 si Consel Igme. 'Di ba nag 50-50 siya? Nalagpasan lang niya talaga kasi nga hindi pa oras. Tingin ko si Consel Igme nag-post nito kasi ang sabi niya dito, ina mo ka, may araw ka rin. Yan ang sinabi po. So, yun talagang po yan, talagang pinagplanuhan din yan. Kasi kung talagang talagang nakabalik-balik po yan, kung nakabalik-balik po ng ilang beses doon po sa sa bar ni Consel Igme, di ibig sabihin talagang pinagplanuhan po. Sabi nga ni rito, Consel Igme, ina mo ka may araw ka rin. Kahit sa ulo, tama, lalaban pa rin. Nalagpasan lang talaga, nag 50-50 daw po talaga diyan si Consel Igme. Okay. PL Jerome, good evening po. Happy O. PJ, ayan, Ate Amibel, meant to be na namalampasan ni Consi ang trahedya na yan para mapahoblo niya ang may sala. Yun nga po. Yun ang tingin ko talaga na na dahilan kung bakit po yan nangyari. Kasi maipapahuyo pa niya yung tao na nag-utos niyan, saka yung gumawa niyan. Saka kita yung mukha Sila, kasi tayo, nasa na tayo sa Facebook. Alam naman ninyo na kapag in-upload po sa Facebook, po yan, lalabo. Hindi po malinaw ang kuha talaga niyan. Kaya po, kung ganun man na nangyari, talaga yan, malabo. Pero, makikita po yan sa CCTV. Maliwanag yung CCTV nila Malabo lang yung kuha sa atin kasi syempre in-upload na sa FB. Binababaan niya yung quality ng video pag in-upload na sa FB. Pero diyan po sa CCTV nila, malinaw 'yan. At sigurado ako na ang investigasyon niyan ay nagpapatuloy po. Lalo pat si Consel Igme, alam naman natin na siya po ay isa sa mga pinagkakapitagan na miyembro ng grupong ACRO. Siyempre hindi yan pababayaan ng kanyang mga kabrad. At isa pa, rin natin na ito pong mga ganitong pangyayari, hindi man makakuha agad-agad ng hustisya, pero sigurado tayo in the coming days ay meron pong lalabas diyan na may darating po diyan na hustisya. Hindi pwedeng hindi po yan mangyayari. Kaya pasalamat tayo na ganun lang po talaga ang nangyari kay Consel Igme.
Hindi po siya napuruhan talaga katulad po nung sa mga ibang insidente na ayun na nga na nawala ng tuluyan yung tao, 'di ba? Dito nakita din natin na si Consel Igmi po talaga matikas talaga, no? Maano talaga, palaban talaga din. Kung iba 'yon, let's say mangyari 'yan kay Kulaong. Sigurado ako si Kulaong 'di natatayo 'yan, magtatatarang na 'yan. Ah! Ah! Mag-iiyak na 'yan. Kung kay Kulaong nangyari 'yan, hindi siya magugurgur sa ganon. Pero baka atakihin sa takot. Kasi duwag si Kulaong eh. Yun ang tingin ko na mangyayari dyan. Kaya alam niyo po, etong si Consel Igme talaga, astigin talaga eh, no? Tigasin din talaga kasi nagawa pa niyang tumayo at umalis dun sa kanyang kinapupwestuhan. Okay, correct. Ang daming proof. Yung CCTV plus si Consi Igme pa talagang naka face to face niya ang salarin. Alam nyo, kasi ibig sabihin lang nito, hindi alam ni Consel Igme na merong sa kanya, may threat sa kanya. Hindi niya alam. Kasi kung alam niya yan, hindi naman lilitaw ng ganyan yan eh. Hindi yan hindi yan duty dun sa kanyang restaurant as cashier ng ganun, 'di ba? Yung may araw o may oras lang hanggang kuwari, magbukas sila kunwari ng 6 o hanggang 10 lang, hanggang 9 lang, 'di ba? Ito kasi tingin ko natiktikan, siguro tinitignan na ilang araw si Consel Igme nag-duty doon, tinitignan kung kailan naka-duty, kailan hindi. Tapos saka binalikan. Astigin at mukhang sarap kabanding ni Consi. Kala ko hindi ko yung nag-comment, kala ko yung natin eh. Ate natin eh. Kasi 'di ba nung dati nung na-interview siya ni Makagago, para alam mo yung sarap katagayan nito. Maraming kwento, maraming hamon sa buhay na nalagpasan. Parang ganun yung tingin ko sa kanya eh. Kaya eto tingin ko hindi alam ni Consel Igme na may threat sa kanya. Kasi alam niyo po, alam naman ng tao yan eh kung may threat o wala. Ngayon, si Consel Igme ang example ng isang tao na hindi niya alam na may threat sa kanya. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya, wala siyang tinatapakan tao. Wala siyang inagrabyado. Meron kasing tao na alam niya na may binalahura nga pala ako na nakainuman nung nakaraang taon. O kaya meron siyang inagawan ng jowa, mga ganon, 'di ba? Yan yung mga alam nila na darating ang araw na merong silang makakatapat o meron silang makakabangga. 'Di ba? Kaya ngayon dito kay Consel Igme nakita ko wala siyang kaganong-ganon eh. Walang pag-iingat. Bakit? Kasi nga, hindi naman niya kailangan mag-ingat dahil alam naman niya sa sarili niya na wala siyang inagrabyado. Ngayon, kung siya ang inagrabyaduhan o siya ang inagrabyado o siya ang tinarantado, sigurado ko, alam niya rin yun. Alam naman natin kung sino nang tarantado sa kanya, di ba? Alam naman natin kung sino nang tarantado sa kanya. Alam naman natin kung sino ang merong ginawang kabulastugan sa kanya. Kung sino ang may kapasidad nitong mga ganitong pangyayari. Alam niyo sa totoo lang nung nakita ko yan na failed. Epic failed no? Harap-harapan epic failed. Sa isip-isip ko lang, tama nga, wala ngang pera. Sinabi niya yun walang pera.
Si Kulaong sa sobrang katarantaduhan at daming masamang gawa, napapraning pag may wangwang. Kay Ate Ami Bell, wala pa bang lead kung sino yung suspect? Actually, meron nga daw pong isa nag-witness na daw sa kanyang sarili. Uncle Jim, ayan, hello po. Big Mama, at alam ni Kong Sigme na lahat ng sinasabi niya ay totoo at kaya niya panindigan. Astig eh. Roger Pabon, kung si Kulaong yon, Boss Macchak, wasak ang bala. Kasi bulletproof ang ilong ni Kulaong. Ay, yun yung yun lang yung naiisip ko na bigla kong naisip lang. Okay. Kaya pala siya, walang pera. Kasi budget meal lang yung kaya niya. Ganun yung mga budget meal, di ba? Si Kulaong nataranta nung sinabi yung hotel room number niya sa live stream. Oo. Nag-lock nga eh. Kuya Ramil Cruz, kinasuhan na yan ni Sir Igme. Yan si Kulaong. EJ Manalo, Mac, buhay pa ba si Abnorman? Opo. Si Klistang Malolenyo, nananahimik si Kulaong ngayon? Oo nga, nananahimik. Kailangan niya yun eh, yung pananahimik. Nung nakaraan ang kanyang peg, I want problem. Yan ang peg niya nung nakaraan eh. Ngayon, mananahimik yan kasi ang dami ng problema. 'Di ba? Kita nyo nga, sabi nga niya siya, yung wala na siyang oras sa pagla-live, parang nanawa na siya sa live kasi ang dami daw niyang kaso na kinakaharap. Doon pa kaya sa 'di ba? Yung mga ganong etong pangyayari na ito sa buhay ni Kulaong. Ito yung darkest days niya. Sa dami ba naman ng nagkaso sa kanya, tsak mag-Philippine loop na naman. Ay, oo, sigurado yan. Bagyo na ang dadating na kaso sa kanya, biglaan na yan. Oo, Kuya Ramil Cruz. Kay Siklistang Malolenyo, ako po'y wasak na wasak. Actually, mas mawawasak pa siya kasi kapag itong pagkakaso ni Consel Igme ay umakyat talaga to sa korte, mas mawawasak siya dyan. Kasi akala niya tapos na yung problema niya eh. Akala niya okay na eh. Diba? Akala niya wala na siyang iintindihin eh. Boss, may update. Ano yan? Sa kaso ni Kulaong sa Jensen. Wala pa eh. Pero ang alam ko nga, naisampa na yan sa yan demanda. Ang alam ko, naisampa na yan, hindi na nagpa-press con si Senator Manny kasi nga, wala rin namang kwentang tao yun eh. Mama Chups, paano hindi mananawa sa gana sa balato sa Okada ngayon? In fairness, laglag sa tournament sa poker pero ang dami niya sinamahan ng mga player. Balato boss. Buraot. PJ 600k nilistay lang sa casino imbes na gamitin niya ang pasahod kay Casper at pambayad sa attorney niya. Kaya wag na po kayo magtaka kung hindi niyo nakikita si Casper kasi ibig sabihin lang nun, walang pang sweldo si Kulaong. Late po ako. Sino po ba ang primary suspect, Todd? Si Alam niyo na yan kung sino. Kuya Ramil Cruz, pag matagal na hoyo si Kulaong, magtagayan na tayo. Si Klistang, pinapahamak niya sarili niya. Dapat pinakulong na lang niya sarili niya, nandadamay pa na ibang tao. Adrian Castigador, boss, may balita ba sa mga pulis iimbestigahan si Kulaong tungkol sa CCTV? Oo daw po, pero yung kanina, tingin ko hindi naman si Kulaong yun. Kay Sir Raul Hotibi, literal na patong na kaso kay Kulaong. I'm Sebastian, thanks po sa pag-like. PJ, ayan Mac, balita ko naghahanap ng trabaho si Casper.
Naghahanap nga daw ng trabaho, kaya lang, ewan natin kung ano, kung totoo. Kung naghahanap siya trabaho, yun o. MG. May farm si MG. I'm Sebastian, may mga kakilala kasi ako na i-welcome siya sa Jensan with red carpet at banda. Talaga ba? Brusco, tagal na wala live si Kulaong, nakulong na ba? Hindi pa naman po, pero malapit na. Siklista, paano ba like to? Alis kayo ng ano, ng comment. I-X nyo yung comment, tapos makikita nyo. Pag cellphone gamit nyo, lalabas kayo, tapos dito kayo sa may, sa may baba ng title kayo magla-like. Cecil, bakit po hindi siya kinasuhan ng mga Aquino sa pagbibintang sa kanila sa pagpatay daw kay Ninoy Aquino? Kasi kunwari ako si Chris Aquino, si Bolsi, ako si mga anak ng Aquino. Kung ako yun, hindi ko napapansinin to. Actually, si Kulaong, hindi naman talaga to na pinapansin ng mga nasa higher level. Siguro si Kulaong kilala ng mga nasa middle family, yung hindi ganong mayaman, hindi ganong mahirap, yung katamtaman lang. Yun, kilala si Kulaong, pababa doon. Pero yung mga sobrang yaman, hindi po pag-aaksaya ng panahon si Kulaong eh. Okay, PJ, babaliktad na ba si Casper, kasi sabi ni Boss MG, totoo ba yun? Sana nga, di ba? Hintayin na lang natin yung announcement. Mariano Torres, ayan, basta Boss ano to? Lukman siya dito, tatambay yan sa Baguio. At alam nyo naman na madaming Ilocano dito at piling lang yan. Dito, waiting kami sa kanya. Ayun, middle class, 'di ba? Pagkatapos ng ng middle class, 'di ba? Ala na, hindi na kahit nga sa mga vlogger, hindi naman nila kilala. Pero na lang kung yumaman sa pagba-vlog, ayan, makilala yung mga dating naging kaibigan, mga dating nakasama. 'Yun, baka ano pa 'yun, ganun pa yung maging approach. Pero ngayon kasi dito kay Kulaong ay wala. Hindi po yan. Hindi po kasi talaga papansinin. Ate, bakit nawala pala jacket mo? Pinajaketan kita po Talaga ba? Ayan. May jacket ka na, Ate Ami. Ayan. Ay, Ate Ira, hello po Kuya Ramil Cruz, kaya nanahimik si Kulaong, alam niya mabigat na yung kaso niya. Oo, kasi the more he talks, the more cases will be filed. Yan ang nangyari kay Kulaong Sa halip kasi na manahimik, hindi na nahimik. Galit pa pag pinipigilan magsalita. Adrian, ayan, kaso boss, pag hindi pinansin, gagamitin ni Kulaong kung sino pangalan gagamitin niya hanggat hindi siya pinapansin. Yun. Ewan natin kung paano ba mangyayari dyan. Israel Vasquez, hello po. PJ, kinasuhan na ba ni Secretary Marcos Lacanilaw si Kulaong? Parang alam ko po kinasuhan kasi after nung yung kay kalinisan kay na yun Marcos Lacanilaw na. Alam ko talaga kinasuhan na yan. Magugulat na lang tayo pag mahohoyo na siya. Yun, ganun nga. Kuya Ramil. Maria Luisa Santos, yang si Kulaong tuspok ang tumbong niyan pag nahoyo.
walang nilang, ano yan? Walang nilang yan si Kulaong. Eh, yun nga rin po yung aming naiisip, tong mga coming weeks na ito. Talagang si Kulaong po ay dadaan sa hirap na pinagdaanan ng kanyang mga supporter sa kanya. Maria Luisa Santos Mac yung si Kulaong tuspok. Tuspok talaga kasi talagang dati kasi may sumasalo lang dyan si Kuya Alpha. Nagbibigay ng lechon si Kuya Alpha kapag nakulong yan. Kasi alam niya naman kung ano ang ang kahinaan ng mga ganyan. So meron talagang nagregalo kay Kulaong ng ng lechon, si Kuya Alpha 'yon. At nung binigyan niya ni Kulaong, binigyan si Kulaong ng lechon po, ano naman, dalawa yung niregalo, isa lang yung nakapasok, tapos yung isa alam ko pinaghati-hatian yun ng mga nasa labas, pero yung nasa loob, talagang inano po, kinausap si Kulaong. Kaya tahimik Boss Mac, alam niya gumugulo ng kaso ni Kulaong. Ami Bell, wow, naka-jacket ako Mac. Okay po. Chris Ann, sana pag nahoyo, wag na makapag-VIP. Kung may magbigay man, sana wag na magtuloy-tuloy. Di natin alam kung sino pa yung mga silent supporter niyan na mayaman. Isa na dyan si Maria Wright. Ewan ko lang kung nakasuporta pa rin sa kanya si Maria Wright Adrian, ayan, sana mabalita sa TV ulit si Kulaong pag nakulong ulit. Okay, Kuya PJ, pustahan pag nahoyo yan, pag pila balde na naman sa CR, iyak si Kulaong pag nadonat. Oo nga, may jacket na. Ayun. Salvador Raymond Villamonte, Mac, pag nakulong si Kulaong, inuman tayo. Ay, nagkakayayaan na nga Israel Vasquez, kasi tingin ko nautangan ni ni Kulaong. Ngayon, nung nautangan ni Kulaong, syempre, hindi siya basta-basta makakaalis kay Kulaong. Ganyang ginawa nung ni Kulaong dun sa kanyang mga ilang mamis, dalawang mamis niya. Inutangan ng inutangan, ngayon hindi makaalis kasi hindi makakasingil. Okay, ako po unang nagkaso, opo, pero ako unang nawaran. Kuya Ramil, Kuya Ramil Cruz, wag mo kalimutan pag may tagayan na. Mama Chups, pare, ito ang sabi ng matalik na kaibigan sa BCJ. Ang katungkulan ay mayores kung sakali daw na sa kanila itapon si Norman, may 1 minuto na salubong si Norman. Ate Ami Bell, ayan, bantay ka, mandirigma kapag pumasok siya dito. Baka nga nandyan na yun Arya Koda, ayan, hoy, Boss Mac, always watching you from Tokyo. Ay, salamat po sa inyo pong pakulay, At dahil po dyan, makakabili po tayo ng pandesal mamaya pong madaling araw. Ito, ayan na natin to, itong okay, i-play natin tong kay Makagago. Yung video niya hindi ko na ulit-ulitin kasi medyo masamang panoorin Nakakabuisit na nakakangilo na di mo malaman yung maging pakiramdam mo. Actually, nung nag-iba po yung timpla ng katawan ko nung nakita ko yun. Bakit? Kasi napaka-unfair para dito kay Consel Igme na gawan siya ng ganun. Kasi nakita naman natin kay Consel Igme, wala siyang, yung hindi siya nananapak ng tao kung ano man yung maging buhay. Hindi siya nang tatapak, di ba? Talagang kay Kulaong, busit lang din siya kay Kulaong, kaya siya merong mga ilang mga bagay na nasasabi
Pero ano pa rin, meron pa rin yung ano, yung ugali ni Consal Igme, ganun pa rin. Hindi nag-iba. Hindi katulad ni Kulaong, napakayabang. Bakit mag-aano dyan si ano? Bakit makikihalubilo dyan yan? Okay, puntahan natin itong Kamusta mga kamabro ka? Maganda. ayan, ito. Ano ko na lang,